Nasa ikalawang araw na ng 3-day rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Nilinaw din na iginiit ng INC na para sa transparency at accountability at hindi para sa destabilization ng pamahalaan ang kanilang rally. Para pag-usapan ito at iba pang issue, makasama natin ang public interest lawyer at trustee of human rights and people empowerment and of course, co-host ng with due respect, si Attorney Dino De Leon. Magandang gabi po, Attorney Dino. Welcome po ulit sa Arangkada Balita. Good evening at magandang gabi ulit. It's nice to be back. Yes, Attorney Dino, una-una, ano ang take nyo dito sa ginagawang 3-day rally ng INC at gaano kahalaga yung nirelease nila na statement na sinasabi nila na hindi nila gustong maging bahagi ng anumang destabilization plot? Well, maganda rin na nililinaw nila na hindi sila bahagi ng destabilization plot. Pero ang nakakapagtaka kasi dito sa rally ng INC, ang sinasabi nila for transparency and accountability, pero nagpupilisan sila ng napakalaki rally, blinak yung accountability dapat ng impeachment, no? Which is yung impeachment ni Sara Duterte, no? So nagtataka ka kung ito ba talaga ay accountability, transparency o walang kulay, or meant to install Sara Duterte to the presidency. Having said that, no, let's trust their word for it na accountability and transparency ito. Lahat naman tayo may karapatang manawagan. Pero sana totoo yan at sana maging mapagmatsyag rin tayo. And naniniwala sana tayo at pantayan natin na hindi magsasucceed ang kahit na ano pang destabilisasyon at dapat protektahan natin ang konstitusyon. Well, Attorney Dino, also timing rin ito, no, dun sa pinag-uusapan nga rin natin na paglabas ng video ng dating kongresista na si Zaldico, na alam naman natin na mainit ang kanyang posisyon ngayon, ano, at ito sunod-sunod nga yung kanyang mala-teleseryeng mga video na nasabay dito sa INC rallies. Ano pong masasabi niyo dito? Well, hindi naman natin pwedeng i-take yung isang video na sinasabi doon ng hook, line, and sinker, di ba? Unang-una si Zaldico ito. Siya ang pinaniniwalaang author nitong isang napakalaking kleptocracy, pagnanakaw sa kapad ng bayan. At meron siyang natural incentive, may insentibo siya na magturo na lamang para sa gipit ng kanyang sarili. So hindi siya immediately kapanipaniwala, aside from the fact na sangkot siya sa maraming kontrobersiya noon, katulad ng Parmali scandal, di ba? At yung procurement doon sa DepEd, nasangkot yung pangalan niya. So para lang sa taong bayan, si Zaldi ito, hindi dapat bigla na lang siya paniwalaan. In fact, ang sinasabi nga ng mga Duterte loyalists noon, asan raw si Zaldi at siya raw talaga ang dapat na tumbukin dito sa iskandalong ito nung nawawala siya. Pero ngayon, biglang nagiging hero as if he is automatically credible. So talagang pag-isipan natin yung credibility niya, una sa lahat. Pangalawa, kahit naman yung mga kwento niya, hindi nagtutugma. Naniniwala ba tayo na wala siyang kinita ng isang piso dito ng sinasabi niya? Naniniwala ba tayo sa sinasabi niya na naging sunod-sunuran lamang siya? At most, yung confession niya is hindi niya ginampanan yung kanyang trabaho bilang appropriation chair. At ang kanyang confession ay wala siyang kwentang public servant, no? Dapat kasi hindi dapat siya naging utosan lamang, di ba? Dapat ginawa niya ang kanyang trabaho at pinatayan niya ang kaban ng bayan, no? At most, ang sinasabi niya hindi ko ginawa ang trabaho ko. Pangatlo, hindi pwedeng video-video lang, di ba? Dapat ilagay natin yan sa tamang konteksto, ilagay natin yan sa tamang proseso, i-scrutinize yan dapat ng korte, i-scrutinize yan ng mga investigators natin, at gawin niya under oath. Hindi may papadala ka ng video, tsaka magpapicture ka ng mga maleta, okay na. Kasi kahit naman ako, pwede kong akusahan si Sara Duterte, for example, o kahit na sino, di ba? Kahit na si Bongbong Marcos, pwede kong akusahan, or si Leni Robredo, akusahan. Magpapicture ako doon, magsabi ako na nagkuha sila ng maraming pera, at magpapicture ako sa likuran ng mga maleta. Bakit all of a sudden, we will believe and we will take as gospel truth what Zaldico is saying just because may mga maleta siyang pinicturan, di ba? It doesn't make sense. Pero hindi natin sinasabing hindi totoo yan, pero dapat dumaan sa tamang proseso ng rules of evidence natin. And yun nga, Attorney Dino, no? Kung isa sa ngayon siya man nagtutulak na pansinin ang video na ito ay si Senator Marcoleta nung sa talumpati niya na ginawa doon sa rally. Tsaka nung sa mga ibang interview, sabi, wag natin ipagsawalang bahala yung video na ilalabas ni Zaldico. Sabi niya, dapat bigyan pansin yung video na yan kahit nga hindi dumaan sa tamang proseso. Which incidentally, yun din yung ginawa po dati ni Gutesa na naglabas ng isang affidavit na hindi naman dumaan sa tamang proseso dahil peke yung pagkakanotaryo niya. Ano po masasabi niyo tungkol doon? Well, abogado naman tong si Marcoleta, no, nawiwili yata siya sa mga hindi maayos na proseso. Padaanin lang sa proseso, no? At saka
daming kailangan pa rin asikasuhin ni Marcoleta, di ba? Pati yung sose niya, na hindi niya dineclare properly, accurately, kung ano man yung mga iyan. Napakaraming mga kailangan pang asikasuhin siguro ni Marcoleta bago niya sabihin na may credibility yung witness. Ayusin niya muna yung affairs niya, lalong-lalo na yung kanyang statement of contributions and expenditures. At kung dati nga tila galit na galit daw ang mga DDS vloggers kay Zaldico, ngayon parang itinuturing nila itong isang bayani at sabi dapat pang bigyang pansin ang video niya. Ano po ang reaksyon niyo dyan? Oo nga di ba? Parang bayani bigla. Para bang siya pa yung biktima, no? Pero alalahanin natin, no? Siya ang grand author. Siya ang tinuturong kulimbat ng mga pera nito at gumawa noong grand scheme para pahirapan lalo ang taong bayan. Ginamit ang pera, dinako ang pera, na nagamit sana para sa pagkain, para sa kalusugan ng mga tao, para sa classrooms, no, para sa marami pang gamot, para sa tamang infrastruktura para mapigilan ang baha. Lahat yung mga pera yan nagamit sana eh. Pero all of a sudden, kinulimbat na nga yung pera, hero pa. Anong klaseng accountability system ang kailangan nating ang ginagawa natin sa Pilipinas kung tinitreat pa natin na hero yung author nitong grand kleptocracy at grand scheme to defraud the money, the public from of their money. And Attorney Dino, balik tayo doon sa una kong tanong kanina na nilinaw nga ng INC na ayaw nila ng gulo, ayaw nilang magpababa sa pwesto ng kung sino man or ayaw nila ng destabilization. May mga nagsasabi, may mga naka-observe na parang dinistansya nila yung mga DDS mula sa kanila kung the fact na nandun sila ngayon sa People Power Monument at sila naiwan sa Quirino Grandstand. Kayo, sir, nakita nyo ba? Kasi kahit si Congressman Barzaga nagpunta sa People Power Monument, hindi siya nagpunta dyan sa Quirino Grandstand. Kayo, sir, anong tingin nyo po dito? Ano ang analysis nyo? Well, definitely, no. Mukhang nakipag-negosasyon yung iglesia doon sa administrasyon. And definitely, mukhang nanalo ang administrasyon even in the negotiation with the iglesia. Ilang sa aking mapokomento dyan. Mukhang ayaw rin naman talaga ng iglesia ng gulo at meron lang silang gustong makuha at mukhang nakuha nila. No? Yung panawagan na accountability and transparency. Malayong-malayo ang gusto ng iglesia at hindi nila gusto ng destabilisasyon. So baka huling-hura na ito and hope ng mga Duterte supporters and hopefully hindi na maulit pa ang posibilidad ng destabilisasyon. Kailangan dapat stable naman na sana tayo. At sa ibang usapin or baka konektado rin, hindi mo na masabi sa panahon ngayon. Pero siguro kayo, nagulat ba kayo? Kanina lang inanunsyo ng palasyo na nagbitiw na sa pwesto sina E.S. Bersamin at DBM Secretary Pangandaman. Were you shocked? Well, nagulat ako. Hindi ko i-deny na naisip ko na konektado ito sa lahat ng mga nangyayari. Nawala sa linya si Attorney. Attorney, choppy po kayo. Hello. Yes, And, paulit na lang po yung sagot niyo. Nagulat po kayo tapos? Nagulat tayo kasi syempre hindi ko rin maiwasan na isipin na konektado ito dito sa mga nangyari recently, no? Pero siguro malaking rigo doon rin at kailangan rin naman talaga ng rigo doon kasi ang dami ring loyalty check na kailangan gawin. No? Alam mo naman, si E.S. Bersamin, matagal rin naman niya pinagkatiwalaan ni Bongbong Marcos. Siguro may iba pang plano para sa kanya. Ngayon, we just wish them all the best. And sana, itong si Secretary Ralph Recto, makakapag-stabilize ng sitwasyon na nasa Ejecutivo. Alright. Ito pa, Attorney Dino, no, and partner, no, curious lang ako, at isa kayo sa mga lumalaban tungkol sa confidential funds ni VP Sara. So, pero pag inanalyze mo, parang tiyula nalulubog Dito kasama siya sa lumubog, dito sa flood control anomalies. Nalubog na itong usapin tungkol sa confidential funds. Parang wala nang pumapansin dahil kasi iniisip nila, maliit lang yung amount kumpara dun sa nakulimbat, dun sa ghost flood control. Ano po masasabi nyo? Paano ho natin maiwang sariwa to sa alaala ng mga tao? Well, para sa amin, sariwang-sariwa pa, no? Hindi pwedeng makalimutan yan. At kasi ang usapan dito, corruption. At dapat mapigilan na yung corruption dito sa bansang ito, no? I think mare-revive yan pagkatapos ng bagong taon dahil pwede ulit mag-file ng impeachment. And makakasiguro tayo na susubukan ulit natin i-file impeachment kasi lahat dapat may pananagutan. Okay, nako, maraming salamat, Attorney Dino De Leon, sa pagbigay mo ng oras dito sa Arangkada Balita. Thank you very much and good evening ngayon.